umalis, o kasali na kayo. Palestine pati, kung matigas ulo ninyo. Sa threats in the Philippines, Mayor, armed groups associated with the Islamic State of Iraq and Syria, or the ISIS, remains as the deadliest threat in the Philippines. How important are the confidential funds like what your daughter, the Vice President, at the same time the DepEd Secretary, is asking for, that they made a big issue out of it, na demonize pa siya? Di ba important itong intelligence fund na to, na when you are President, this is your forte, na hindi makalusot ang droga, hindi makalusot ang mga terorista dito, because you have a wide intelligence. Pastor, I seldom talk to my daughter. But 4 days ago, we buried the ashes of my sister, si Jocelyn, nung namatay sa cancer. Dinala namin doon sa cemetery. Yung nanay ko, kapatid ko, Jocelyn, pati may isa akong kapatid na namatay na sunod sa akin, lalaki. Namatay. So, tatay ko. She stayed a while. And I think, hindi kami nag-uusap na Inday. Actually, that was the first time in so many months. Christmas, hindi kami nagkikita niyan. I don't know what yun ang ano namin sa dynamics sa kami pati ni Inday. But she made aware, sabi ko, tignan ko yung intelligence fund mo, anong gagawin mo. Kung nag-usap kami, I was just listening to him. I'd just like to know. Sabi ko, yung papel mo na how you would spend the intelligence fund, ipasirox mo lang, ipadala mo. So, binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastor. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak na Inday. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Marami nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo, compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Gusto talaga niya. Kasi si Inday is a reservist. Light colonel si Inday sa o colonel na sa reserve. So, ang ano ni Inday, yung mga military, usually. So, binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganon. Hindi na alam yung at least a little amount, space, and time na magkaroon sila ng sense of
love of country, ganon. So, papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madala kayo, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna, bago sa enrollment, o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila, continuous yan, para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung hawakan sila ng tangke de guerra, gano'n. Pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Na sinabi niya, yung PMT naman sa high school pa lang, gusto niyang palakasin. Sabi ko, Day, how many PMTs there are in the Philippines? How many ROTC? Maghihi ka lang 125 million. So, ito sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung, make it as soft as it could ever be. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Pati kayong mga komunista dyan. Prangkahin mo na yan si Franz, pati lahat dyan. Sa bagay kaibigan ko lahat eh. Siya sa Tor Ocampo, mahal ko sila. At no other time sa history ng Pilipinas, ang Communist Party of the Philippines, lahat ng liderato nila, I invited them to break bread with me sa Malacanang. Nakain kami doon nung gabi. Sinabi ko sa military, wag ba akong ano yun? Don't bug me with this. Pinapasok ko, I open the gate. Gabi, kumain kami. Sila sa Tor, sila lahat. Kaya kaibigan ko, pero hindi ko sinasabi harap-harapan. Hindi ko masabi, alam mo, magkalaban tayo, gusto kitang patayin. But I want to kill you softly. Kasi mga kaibigan, pinakain ko kayo dito. Sabi ko kay Inday, diretsuhin mo na. So itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of the Filipinos, itong insurgency na hindi matapos-tapos. And the ROTC, para preparado tayo kung magkagera ganitong sitwasyon ngayon. Pag wala tayong sundalo, meron tayong mga bata na who will take care of the respective barangays to help government. Yes. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Pero hindi man niya sinabi. Sabi niya, alam mo kasi Paco, sinabi ko, baka iharas na yung mga PMT. Marami yan buong Pilipinas. Yun lang naman sana magkakaroon lang ng mga seminar. Hindi yung military, kaya military kasi nagre-resist nga eh. The reason why itong mga bata dito ayaw ng ROTC kasi ayaw ng military. Hindi naman lahat ng Pilipino love ang military. Tayo, ikaw love natin because I know and you know what they are sacrificing for. But it is not easy for that to sink. Kailan ng soft landing yan eh. Pilitin na siya dito, ROTC kayo dito. Hindi ka makaproduce ng ano. And they will never learn. You know why? Ayaw nila matuto eh. Pupunta lang yun doon every Saturday. But kung i-condition mo yung tao, I said, make a soft landing on this man. Sabi niya, I am just
articulating what Inday said to me sa cemetery doon sa... Ngayon, ayaw niya, hindi man siya, it was never a time for her to say it in public. Pinadala niya ako right after that, pinasirok niya sa opisina, tinawagan niya na bigyan. So binasa ko yung rational or the wisdom of what she intends to do. Sabi ko, kung ayaw nila, di okay lang, ibigay mo sa military. Let the military convince our young people to, kung madala nila. Give it to them. Yung iyo, sa bagay, sabi ko, yung iyo dapat yan, kung makatulong ka lang. Ano ba naman yung 125 million? Yeah. Sabi ko, bale, sabi ko. Yun ang nasa, yung ang hinahawakan ko na papel.